Hindi maaari, Niall. Kapatid mo na si Abby. Wala ka nang dapat pang maramdaman, maliban sa pagmamahal para sa isang kapatid. Mami, mahal na mahal ko si Abby, nang higit pa sa isang kapatid. Tumingin ka sa ibang babae, Niall. Nakikiusap ako, Daddy. Unawaan niyo naman ako. Si Abby ang buhay ko. Siya lang. I Heart You, Baby, Episode 11. Nang mawala sa linya si Sadike, ay mabilis na pumunta ng recreation area si Niall para mag-rent ng jet ski. Lumapit agad sa kanya ang isang lifeguard. Blue Shark, wika ng lifeguard. Isang passcode ang tinura nito. Black Shark, sagot ni Niall. Ang passcode na itinuro sa kanya ni Officer Intal. Ang lalaki ay isang shadow detective sa lugar. Nagsalita ito habang inilalabas ang equipment na kailangan ng binata. Sir, nakadeploy na malapit sa yate ang mga combatant diver. Nakadisguise ang iba na nagpa-party at ang iba ay nasa ilalim na ng dagat. Ingat sir, wika ng lifeguard at saka tumalikod. Tumunog uli ang cellphone ni Niall na nakakabit sa kanyang wristband. I'm ready now, wika niya dahil alam niyang si Sadike ang nasa linya. Just in time, lover boy. Now, board on your jet ski and drive near my yacht. You see my signal? May nakitang flashbulb si Niall. Yes, sagot niya. Malayo ang yate sa pampang at tanging ang liwanag ng bilog na buwan ang nagsisilbing tanglaw ng karagatan. May isa pang yate pero malapit ito sa pampang at nagpa-party ang mga sakay nito na katulad ng sinabi ng shadow detective sa kanya. Good, come here fast. Utos ni Sadike at nawala na ito sa linya. Bago pinaandar ni Niall ang jet ski, ay nagsalita siya bilang hudyat. Handa na ako. Sumagot si Officer Intal. Men, maghanda. Niall, kunin mo ang atensyon ni Sadike ng ilang minuto. Copy sir, sagot ni Niall saka pinaharurot ang jet ski. Kasabay ng ugong ng jet ski ang kanyang kaba sa dibdib. Kailangan mailigtas niya si Abby kahit maging kapalit pa nito ang buhay niya. Nadaanan niya ang maingay na yate ng mga nagpa-party. Pinagalan niya ang takbo nang malapit na siya sa yate ni Sadike at huminto siya ng 6 na metro ang layo mula sa yate. Pinatay niya ang makina ng jet ski. Lumabas si Sadike na hawak sa buhok si Abby habang nakatutok ang baril sa dalaga. Hey, lover boy, the necklace, where? Alam ng binata na importante kay Sadike ang code. Hinablot niya ang dog tag at naputol ang kwintas. Hawak niya ito sa isang kamay habang ang isang kamay niya ay nasa steering bar ng jet ski. The necklace is here. Release Abby and you will get this necklace. Alam ni Niall na hindi siya babarilin ni Sadike dahil mahuhulog ang kwintas sa dagat. Muling narinig ni Niall ang boses ni Officer Intal. 1 minuto pa, Niall. Nasa pwesto na ang mga combatant divers. Kailangan makaakyat sa yate ang iba. Tumawa si Sadike. Young man, how will I know if you are giving me the right necklace? Of course, I have to check it. Throw the necklace towards me, now. Pasigaw nitong mando. Gumanti ng sigaw ang binata. Release Abby first. Kinabahan siya nang may lumabas na armadong lalaki mula sa loob ng yate. Itinutok ang baril sa kanya. Huwag! Sumigaw si Abby. Lalong nanggigil si Sadike. Hinatak nito sa buhok si Abby. Don't piss me, young man.
Come closer and throw the necklace here or she will die. Niall, patalunin mo sa dagat si Abby. Narinig ni Niall ang utos ni Intal. Alright, I will throw the necklace. Release Abby. Pinaandar ni Niall muli ang jet ski para ilapit sa yate at nang makalapit ay pinatay niya ang makina. Ibinato ni Niall nang mas malayo kay Sadiki ang kwintas at nang kumilos ang lalaki para damputin ang kwintas ay sumigaw siya. Talon, Abby! Talon! Ubos lakas na hinatak rin ni Abby ang kanyang buhok mula sa pagkakahawak ni Sadiki. Sunod-sunod na putok ang narinig niya nang tumalon siya sa tubig. Nagawa niya agad na lumutang dahil marunong siyang lumangoy. Isang diver ang umalalay sa kanya. Nang mawala ang mga putok ng baril, ay ingay ng nagwawalang si Sadiki ang narinig niya. Nahuli na ito ng mga combatant divers na nakaakyat sa yate. Ngunit hindi niya makita si Niall. Niall? Where are you? Nilangoy niya ang jet ski na ginamit ng binata at kumapit siya. Hanapin niyo si Niall, please! Sigaw ng dalaga. Lumutang ang isang diver at may hawak itong walang malay na tao. Sumigaw ito ng SOS. Nang hilakbot si Abby nang makita si Niall. Isang speedboat ang agad na dumating at kinuha ang walang malay na si Niall. Agad na ni-revive si Niall ng isang first aider. Nagkamalay si Niall at nagsuka. Officer, may tama siya. Wika ng first aider. Mas lalong nataranta si Abby. Para siyang mauubusan ng hininga sa nakikitang kalagayan ng taong mahal niya. Niall, lumaban ka. Ayokong mamatay ka. Umiiyak na wika ng dalaga. May naghihintay ng ambulance at medical team sa resort. Sinalubong sila nina MK at Nico. Don't worry, Abby. Kuya will be fine. Wika ni MK at binigyan ng jacket ang dalaga. Daddy, baka kung mapaano si Niall. Umiiyak na napayakap din si Abby kay Nico. Hindi rin makapagsalita si Nico sa sobrang pag-aalala sa anak. Nayakap na lamang niya si Abby. Stable na ang heartbeat at blood pressure, wika ng first aider. Nakahinga sila na maluwag ng marinig. Subalit, pasamantala lamang ito dahil may tama ng bala sa hita at balikat si Niall. Isinakay sa ambulansya si Niall at habang tumatakbo ang ambulance ay hawak ni Abby ang kamay ni Niall. Ayaw tumigil ng mga luha niya. Umiiyak siya sa tuwa na nagkita sila uli at sa takot na maaaring may mangyari kay Niall. Nagawa nitong sumuong sa panganib. Makaligtas lamang siya at hindi niya kakayanin na mawala si Niall. Baby, please stop crying. Mahinang wika ni Niall dahil sa iniindang hapdi ng mga sugat. Heaven, I was so worried. Ayaw bitiwan ni Abby ang kamay ni Niall. Pinipisil at hinahaplos ito. I love you, baby. Mahinang wika ni Niall. I love you too, Heaven. Hindi ko kayang mawala ka. Masuyang wika ni Abby habang hinahaplos ang noo ng binata. Napaluha si Niall sa narinig. Bumalik na ang memory ni Abby. Nag-uumapaw ang saya sa kanyang dibdib na marinig mula sa dalaga na mahal siya nito. Heaven? Ngayon lamang niya narinig ang tawag sa kanya ni Abby. Heaven, dahil ikaw ang langit ko. Nakangiti at naiiyak na wika ni Abby. You are my heaven too, baby. Masuyong wika ng binata. Hindi alintanan ng dalawa ang kasama nila sa loob ng ambulansya na first aider at doktor. You are chilling. Please stop worrying. Wika ng binata.
Tumango si Abby at pilit kinalma ang sarili. Giniginaw na nga siya dahil basang-basa rin siya. Makalipas ang 1 linggo, ay nakarecover na nga si Adeline sa mga pasa na tinamo galing sa pambubugbog ni Sadike. Sinundo siya ng mag-asawang Alex at Nico at ni Abby sa hospital. "Mama, salamat sa Diyos at okay ka na," wika ni Abby at masayang nagayakapan ang mag-ina. "Abby, anak, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung napahama ka," maluha-luhang wika ni Adeline. Matagal na panahon niyang kinasabitan na makasama ang anak. At wala sa hinagap niya na magiging biktima sila ng kasakiman ni Sadike. "Huwag na po kayong mag-alala, Mama. Hinding-hindi na tayo magugulo ng Sadike na yon. Dahil mabubulok na siya sa bilangguan sa New York." Yakap-yakap ni Abby ang ina. Kahit matagal na panahon na hindi niya ito nakasama, ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob dito. Madali niyang natanggap ang kanyang kapalaran. Itinuturing niyang isa siyang pinagpala sa pagkakaroon ng pamilyang kagaya ni Nico at Alex. Itinuring siyang mga anak ng mga ito at itinuring din siyang kapatid ng mga anak nito. At higit sa lahat, ang mahal na mahal niyang si Nian na inalagaan at binantayan siya hanggang siya ay magkaisip. "Kumusta ka na, Adeline?" bati ni Alex. "Mabuti na ako, Alex, Nico. Maraming salamat sa pagmamahal niyo sa aking anak. Hindi ko makakalimutan ang mga sakripisyo ninyo sa aming mag-ina." Taos-pusong pagpapahayag ni Adeline ng pasasalamat sa mag-asawa. "Walang anuman yon, Adeline. Maswerte ka sa pagkakaroon ng mabait na anak kagaya ni Abby." Masayang sagot ni Nico habang akbay ang asawang si Alex. Bagaman nalulungkot sila sa napipintong paghihiwalay ni Abby sa kanila dahil mas may karapatan ang ina nito sa kanya. Makalipas pa ang 1 linggo ay pagaling na rin si Nian. Panay ang tingin niya sa pintuan. May hinihintay siya at hindi niya ito nakita pagkagising kaninang umaga. Alam niyang nasa piling ito ng sariling ina, pero nananabik siyang makita ito. "Kanina pa humahaba ang liig mo, kuya. Si Abby ba?" Una sa kanya ng kapatid niyang si Mara. Ito ang bantay niya sa hospital. Naunawaan naman ni Nian na kailangan din si Abby ng ina nito. Pero gusto niyang araw-araw itong nakikita. Naalala niya ang mga unang araw niya sa hospital. Mugto lagi ang mga mata nito sa kakaiyak at sa puyat dahil sa pagbabantay sa kanya. Napatingin siya nang biglang bumukas ang pinto. "Bro, kumusta na?" Ang kaibigan niyang si Tony na nobyo na ni Mara ang pumasok. "Getting better. Hindi naman malalim ang mga sugat ko." Nakipag-high five siya sa kaibigan. "Bilisan mo ang pagpapagaling. Best man ka pa naman sa kasal namin ni Mara," wika ni Tony, sabay akbay sa nobya. "What? Ikakasal na kayo? Talagang inunahan mo pa ako, ah." Nakangiting wika ni Nian. "Uy, nagpaplano rin ang isang tao dyan." Nanunuksong wika ni Tony. Napangiti si Nian. Bata pa at nag-aaral pa si Abby para yayain niya ito ng kasal. "Kailan pala ang wedding niyo, bro?" 2 months from now on, kuya. Busy ka kasi masyado, kaya hindi kita na-inform. Anyway, tapos na ang problem kay Abby," wika ni Mara. Naiwang mag-isa si Nian nang umalis si Mara at Tony. Busy ang mga ito sa pag-aasikaso ng kasal. Kung pwede lang ay gusto niyang madaliin ang kanyang paggaling.
Hindi lang trabaho ang kanyang gustong mabalikan. May nabinbin siyang plano para sa kanila ni Abby. Napatingin uli siya sa pintuan at saktong bumukas ito. Pumaliwalas agad ang kanyang mukha at para siyang excited na teenager na dinalaw ng kanyang crush. "Abby, my baby!" Nakangiting bati niya. "Heaven!" Mabilis siyang nilapitan ni Abby at niyakap ng mahigpit. "I miss you, baby." Masuyong hinawakan ni Neil ang magkabilang pisngi ng dalaga at hinalikan sa labi. Gusto niyang magtagal ang kanyang labi sa mga labi nito, ngunit nagulat siya nang may tumikhim. May tao pala sa likuran ni Abby. Napangiti siya. Kahit ngayon lang niya nakita, ay alam niya kung sino ito. "Mama, si Neil po." "Neil ang Mama Adeline," pakilala ni Abby sa dalawa. "Ikinagagalak ko po kayong makilala, Mama Adeline." Nakipagkamay ang binata sa kanyang future mother-in-law. "Kumusta ka na, iho? Salamat sa Diyos at ligtas ka na. Gusto kong magpasalamat sa iyo sa ginawa mong pagliligtas sa anak ko." Alam na ni Adeline kung sino si Neil sa buhay ni Abby. At sa unang pagkakataon na nakita niya ang binata, ay kanyang napagtanto na hindi siya magdadalawang isip na ipagkatiwala si Abby dito. Bukod sa magandang lalaki at matikas, ay nababanaag niya sa mukha nito ang kabaitan. "Wala pong anuman, basta po para kay Abby, gagawin ko po ang lahat," sagot ng binata. May kinuha si Neil na isang maliit na papel sa kanyang wallet at iniabot niya kay Adeline. "Siya nga po pala, ito pala yung code na nakasulat sa pendant ni Abby. Mabuti na kopya mo to bago nawala ang kwintas. Kakailanganin ko to sa pagbalik ko sa US." Isinilid ni Adeline ang papel sa kanyang bag. "Sayang, wala na yung kwintas." May himig paghihinayang na wika ni Abby. Isa yon sa mga bigay ni Neil na pinakaiingatan niya. Hindi naman nawala ang kwintas. Nakangiting tiningnan ni Neil si Abby. "Di nga," nagtatanong ang mga mata ni Abby. May kinuha uli si Neil sa wallet, ang kwintas na may dog tag. "Siyempre, hindi ko hahayaang mawala ito. Alam kong importante ito sa iyo. Sa atin." Isinuot niya ang kwintas sa dalaga. Masayang sinipat-sipat ni Abby ang dog tag. "Wala na ang code sa likod." "Pinabura ko na. At saka matibay na ang chain niyan para hindi na maputol," wika ng binata. "Ano yung kwintas na ibinigay mo kay Sadike?" nagtatakang tanong ni Abby. "Fake yun, baby," sagot ni Neil. Masayang nagyakapan ang dalawa. Ang pagmamahal nila sa isa't isa ay sumibol nang wala pa silang kamalay-malay. At kanilang natuklasan na ang kanilang nararamdaman sa isa't isa ay pagmamahal na walang hangganan. Masaya naman na nakamasid si Adeline sa dalawa. Umalis man siya uli ay alam niyang nasa mabuting tao si Abby. Bumalik si Adeline sa New York para ayusin ang naiwan ng kanyang asawang namatay at ang last will ng kapatid nito. Ibinigay niya ang nakalagak na kayamanan sa bangko sa isang charity, alinsunod sa last will. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyan na ring gumaling si Neil at nakabalik na siya sa trabaho at bumalik na rin sa pag-aaral si Abby. Pagkalipas ng 4 na taon ay inilipat kay Neil ang pamamahala ng kanilang kumpanya. Nakatapos na rin ang kolehiyo si Abby. Isang araw, pumasok ang sasakyan ni Neil sa isang subdivision, isang high-class na subdivision na dinevelop ng sarili nilang kumpanya. Huminto ang sasakyan nito sa isang gate at sa labas pa lang
ay kitang-kita na ang ganda ng mansyon. Pinindot ni Neil ang isang remote control at bumukas ang automatic gate. Nanlaki ang mga mata ni Abby sa tanawin, mula sa landscape sa labas hanggang sa bahay sa harapan. Wow, ang ganda! Bulalas niya. Hindi na siya nakapaghintay na buksan ni Neil ang kanyang pintuan. Agad siyang lumabas. You like the house? Let's get inside, baby. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob. Iginala ni Abby ang paningin. Kumpleto sa furnitures ang living room at pati dining room at kitchen. Inakay siya ni Neil paakyat ng gradyosong hagdan. Isa uling fully furnished na living room ang dinaanan nila bago ang mga kwarto. Inakay siya ni Neil sa isang kwarto. Tumambad sa kanya ang malapad na kwarto na puno ng mga bulaklak. At ang king-size bed ay may nakapormang mga salita sa bedsheet nitong puti. Will you marry me? Ito ang katagang nakasulat sa ibabaw ng king-size bed gamit ang mga rose petals. Napahawak si Abby sa dibdib. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Heaven? Napatingin siya kay Neil. Nagunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Mula sa bulsa ng pantalon ay inilabas ni Neil ang isang munting kahon at saka binuksan. Hinawakan niya ang kanang kamay ng dalaga at lumuhod sa harapan nito. At puno ng emosyon na nagsalita. Abby, I love you so much. And I want to spend the rest of my life with you. Will you be my wife? Patuloy sa pag-agos ng luha ng kaligayahan ang mga mata ni Abby. Heaven, I love you so much. And I will always love you as long as I live. Yes, I want to be Mrs. Portman. Isinuot ni Neil ang kumikinang na diamond ring sa daliri ni Abby at buong pagmamahal na niyakap ang nobya. Isang matamis at mainit na halik ang iginawad niya kay Abby. Iginala ni Abby ang paningin at nahagip ng kanyang mga mata ang dalawang paintings na nakasabit sa dingding. Nilapitan niya ang mga ito at doon niya napagtanto na paintings pala yon na magkasalikop nilang kamay ni Neil at ang isa ay silang dalawa noong siya ay 6 years old pa lamang at si Neil ay 14 years old. Alam niyang may pictures sila ni Neil na nakaangkas siya sa likod ng lalaki, ngunit may nadagdag sa paintings. Naka-wedding gown siya at si Neil ay naka-three-piece wedding suit. Niyakap siya ni Neil mula sa likuran. Alam mo, napaka-memorable sa akin ng mga pictures natin na yan. I commissioned Love Marie to do a paintings for me. Ang painting ng ating mga kamay ay mahalaga sa akin dahil ito ang simula na inari mo ang puso ko. At itong wedding portrait natin ang magpapatunay na mga bata pa lang tayo ay tayo na ang nakatadhana sa isa't isa. Kaya pinagawa kong damit pang kasal ang mga suot natin, paliwanag ni Neil. Humarap si Abby kay Neil. So, this is your house. Our home, baby. Hinawakan ni Neil ang magkabilang pisngi ng dalaga. Dito natin palalakihin ang ating mga anak. I love you so much, my future wife, Mrs. Abigail Portman. I love you too, Mr. Neil Zion Portman. Sagot ni Abby sa nobyo, kasama ang pinakamatamis niyang ngiti. Isang matamis at punong-puno ng pagmamahal na halik sa labi ang iginawa ni Neil sa nobya. Ikinasal ang dalawa pagkatapos ng ika-22nd birthday ni Abby. Binayayaan sila ng 4 na anak. At dyan po nagwawakas ang ating love story ni Neil at Abigail. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking kwento. Pa-like, share, and subscribe naman mga idol. Maraming salamat po!